Hello mga Kalodiwas! Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram. You're watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga idol, no, for today's topic, tuturuan ko kayo kung paano naman maghulog ng SSS contribution kapag nandito ka na sa Taiwan. Kaya stay tuned and watch this video until the end. And lilinawin ko lang po mga Kalodiops, no? Dapat meron na po kayong SSS portal or SSS online bago tayo makapag-proceed. So, punta lang po kayo sa Google app nyo, tapos sa search bar, i-type nyo lang po ang member.sss.gov.ph. Then, after nun, mapupunta na po kayo sa members login. Tapos, ilagin nyo lang po yung username nyo and yung password. And then, click sign in. Tapos, pag nakikita nyo to, close nyo lang po. Tapos, punta lang po kayo sa payment reference number or PRN. Then, click contributions. And then, generate PRN. And ito, madalas sinasuggest na ni SSS na bayaran nyo yung mga months na hindi nyo pa nahuhulugan. Like for example yan, nagsuggest siya na bayaran ko na yung November and October kasi di ko pa nabayaran. Pero minsan, kapag walang lumabas na ganyan, pindutin nyo lang po yung Generate PRN. At kapag pinindot nyo naman yung Generate PRN, ito naman po yung lalabas. Tapos sa membership type, i-click nyo lang po yan. And tapos, pindutin nyo po yung OFW kung OFW po kayo. Pero kung nasa Pilipinas lang po kayo and wala naman ho kayong trabaho or hindi kayo employed pero kumikita kayo, like for example, online seller kayo, pindutin nyo na po yung voluntary. After nun na pindutin nyo po yung OFW or voluntary, lalabas naman po ito. Ang ibig sabihin ng po niyan is nino-notify kayo na kapag once na naging successful yung payment nyo, mababago na po yung employment status nyo. Ang example po dyan is like for example, employed kayo sa dating company name na ganito ganyan. Tapos pag nabayaran nyo na yan, matatransfer na po yung status ng employment nyo into voluntary or OFW. Ibig sabihin, hindi na kayo magiging under ng name ng kumpanya na pinagtrabahan nyo before. So ayun, dahil OFW nga ako, pinindot ko po yung OFW. Kaya makikita nyo sa membership type, naging OFW na po siya. Pero lilinawin ko lang po ulit, hanggat hindi ko pa po nababayaran o hindi pa po naging successful yung payment ko, hindi pa rin po siya mag-change into OFW. Sa applicable period naman po, pindutin nyo lang po yung from, tapos lalabas po yan yung month tsaka year. So pindutin nyo lang po yung from na month, kung ilang months kayo magbabayad or anong month kayo mag-uumpisa. Like for example sa akin po, since hindi ko pa nababayaran yung October, kaya babayaran ko siya ngayon. And sa tuko naman, ang pinili ko is October 2023 pa rin. Kasi nga, isang buwan lang yung babayaran ko. Pero kung 2 buwan babayaran ko, ilalagay ko doon is November 2023. So, October and November yung babayaran ko. Since isang buwan nga lang babayaran ko, kaya October 2023 from, then to October 2023. Then after nun, click nyo po yung Select Premium. And dito naman po, kayo na po mamimili kung magkano yung ihulog nyo monthly or sa particular month na napili nyo. Pero sa akin kasi, hindi ko naman kaya yung ganito kalaki. So, ang pinili ko is 560. Then, after nun, click nyo lang po yung Submit Request. Then, click nyo lang po yung OK. Tapos nun, may makikita na po kayong ganito. Makikita nyo na po dito yung individual payment reference number nyo. So, yan po yung gagamitin nyo para magbayad. So dito, ipapakita ko na yung October ko is hindi pa siya bayad. Kaya tara, mag-proceed na tayo sa payment. So ayun, using your GCash app, punta lang po kayo sa My Bills. And then, click nyo po yung Government. Then sa search bar, i-type nyo lang po yung SSSS. Tapos, may lalabas dyan. Piliin nyo po yung SSS contribution. And then, ilagay nyo po dyan yung amount kung magkano yung babayaran nyo. Like for example, sa akin kasi is 560 yung monthly ko. So, 560 nilagay ko. And then sa account type, pindutin nyo po yan, may lalabas na PRN. So, click PRN. Then sa payers type, kung OFW kayo, click nyo po yung OFW contribution. Kung voluntary po kayo, voluntary yung ilagay nyo. At saka kung self-employed. Pero self-employed, voluntary, paras lang naman po yan sila. Then sa payment reference number, yung binigay kanina sa SSS yung naka-PDF, yung malapit sa barcode or yung dun sa PRN number, yun po yung ilagay nyo dyan. And paki-make sure lang po ha na tama yung reference number na ilalagay nyo, paki-double check or triple check. Then maglagay po kayo ng email address para doon po i-send yung confirmation. Optional lang naman po yun, pero mas maganda kung maglalagay na rin kayo. Then click nyo po yung No Just Pay Bill kasi kapag once na nag-yes kayo, may additional bayad pa po kasi yan.
And take note, meron po siyang service fee na 8 pesos. Then, click confirm. And ayan na po yung resibo ng bayad natin. So, kaya balik na po tayo sa portal para tignan kung nag-reflect na ba talaga yung binayad natin doon. So, as you can see, nag-reflect na po yung October na binayaran ko na 560. So, ayun, real time naman si SSS kapag once na nagbayad ka through GCash. Kaya mas maganda, through GCash na lang kayo magbayad. So, ayun mga Kalodi Waps, hopefully may natutunan kayo sa tutorial na pinakita ko sa inyo. And take note, hindi lang naman dyan dito sa Taiwan yun ginagawa. Kapag nasa Saudi ka, anywhere naman sa mundo, kung nasaan ka, basta meron ka lang GCash app at saka yung SSS portal na nakapag-register ka na. And kasi mas maganda, mas convenient siya kasi 8 pesos lang naman yung service charge. Kaysa pag OFW ka, pupunta ka pa sa embassy para hulog ng contribution doon. So, napaka-hassle yung pamasahe pa, di ba? Pagod pa, tsaka yung araw, magdi-day off ka pa. Or, kasi weekdays lang din sila available. Alam ko sa weekends, wala rin silang available. Kaya, di ba? Napaka-hassle. Kaya mas maganda, through GCash app na lang talaga. So, ayun mga kaluluwap, sana may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to hit the subscribe, like, and notification bell para ma-notify kayo sa next video ko. Ingat!